O, sige, punta na tayo rito kay Erwin Tulfo. Sabi ni Erwin Tulfo, may sasampulan siya. Ang tanong muna, Erwin, ng investigasyon. Alam mo, ikaw lang yung ang dami mong press release na may imbestigahan ka. Ang dami mong press. Buhat ba nung nag-BRC ka, nakailang investigasyon ka na? Ang Blue Ribbon Committee po, ang sentro dapat ng marami dapat kayong iniimbestigahan. Dapat nga mas marami pa kayong iniimbestigahan. Mas marami pang araw yung Blue Ribbon kaysa sa impeachment eh. Dahil mas marami yung korupsyon na iimbestigahan mo. Ilang beses na yung impeachment? Ilang araw na? 13? Ikaw, ilang beses ka na nag-imbestiga buhat nung naging Blue Ribbon Chairman ka? Isang beses pa lang. Imaginein mo yun, nauna ka pa maging Blue Ribbon Chairman bago magsimula yung impeachment. Blue Ribbon Chairman ka na. Tapos isang beses ka pa lang. Tapos ngayon, may press release ka na naman na may sasampulan ka na government official. Hindi mo tinukoy kung sino. Hindi mo sinabi kung kailan. Kailan yan? Bakit hindi mo man lang masabi yung petsa? Ano yung iimbestigahan mo? O, tinignan natin. Na-curious tayo, di ba? Ito po ang sinabi niya. Nasa process kami ng collating pieces of evidence. Okay yan, di ba? Nangongolekta ka ng pieces of evidence. Ito po ang kicker dito, yung susunod. Ang ombudsman, bibigyan kami. Ombudsman na naman? Tapos may mga kakausapin pa kami na tao na may kinalaman dyan sa anomalya na yan. Actually, tingin namin, is a big time corruption. Puro pangako, wala naman nangyayari. Sabihin doon hanggang sa liblib na lugar, okay na. Wala naman, hindi naman nangyayari. Bakit pinahuhulaan mo pa kami? Bakit hindi ka magtakda? Sa Lunes, may investigasyon akong gaganapin. Imbestigahan ko, etong issue na to. At ang pinagtataka ko rito, bakit yung ebidensya mo magmumula na naman sa ombudsman? Ngayon lang po ako nakarinig na Blue Ribbon Chairman na wala na pong bukang bibig kundi ombudsman. Ombudsman. Papaalala ko lang po sa iyo, senador ka ng Pilipinas. Kung tutuusin, mas mataas kayo. Dahil sunod sa presidente, vice president, senado na po. Senador na, kayo na po. Lahat ng sasabihin ninyo, sinasabi mo, panay ombudsman. Biruin mo, nasa process kami ng collating pieces of evidence. Ang ombudsman, bibigyan kami. Ibig sabihin, hindi ka nag-imbestiga sa flood control, sabi mo, dahil sabi ng ombudsman. Ngayon naman, mag-imbestiga ka dahil bibigyan ka ng ombudsman ng ebidensya. Wala pa po ako narinig na Blue Ribbon Committee Chairman na bukang bibig po yung ombudsman. Nung vice chairman ka pa lang eh. Hindi pa ombudsman si Boying nun, DOJ pa lang eh. Diyan mo sinabi yung, sometimes we must bend the law. Is it right, Mr. Secretary? Yes, sir. Tatawa-tawa si ombudsman sa'yo. Magmula pa ng DOJ si Ombudsman Boying Remulla, siya na yung pinagkukunan. Gaano ka ka-independent bilang Blue Ribbon? Bukang bibig mo, ombudsman. Ano tong big time corruption? Bakit kinakailangan mong isuspense? Ikaw ay government official, hindi ka naman taga-TV at radyo na abangan ng susunod na kabanata. Kailan ka mag-iimbestiga? Kahit na ano pa pong investigasyon yan, mag-imbestiga ka lang. Dahil ang Pilipinas ay bat-bat, punong-puno, liglig, siksik ng korupsyon. At trabaho mo yan bilang Blue Ribbon Chairman, mag-imbestiga. Sino tong imbestigahan? Pero tignan nyo ha, kunin natin mula sa sinasabi niya.
Oh, ang sinasabi niya, eto ang sinasabi niya sa DWIC. Tingin namin, it's big time corruption. Puro pangako. Wala naman nangyayari. Sabihin hanggang doon sa liblib na lugar, okay na, wala naman, hindi naman nangyayari. Sino kaya yung kaaway nila? Ito, kaaway lang nila yung gustong imbestigahan. Sino kaya ang kalaban nila lately? O kalaban ng mga amo nila na nangako? Hulaan natin. Ang pinangako ba na yan, hulaan, makihula kay sa akin. Ang pinangako ba na yan may kinalaman sa kuryente? Magkakaroon ng kuryente sa mga liblib na lugar? Ito kasi parang pinahuhulaan nyo sa amin eh. Actually, tingin namin, it's a big time corruption. Puro pangako. Ano ba yung mga binibintang nila na pinangako na hindi natupad? May kinalaman ba yan sa kuryente? May kinalaman ba yung kuryente? Magmumula ba yan sa araw? Solar energy ba yan? Anak ng tinapay, oh. Libiste ba yan? May kaso na yung libiste sa honey trap, ah. Iniimbestigahan nyo na sa honey trap. Ngayon, iimbestigahan nyo na, manghula lang kami. Ayaw mo sabihin, eh. Di namin maintindihan. Gusto mo manghula kami. Pag nanghula kami, sasabihin nyo, fake news. Nag-iisip ako, sino ba yung nangako sa kanila na galit sila? Actually, galit na galit sila kay Libiste dahil panay pagbubulgar ni Libiste, di ba? Lahat po ng mga nagbubulgar ng mga katiwalian, galit sila eh. Eto, nangako, parang solar energy yan, di ba? Oh. Sino bang involved dyan sa solar energy? Si Libiste. Bakit sila galit kay Libiste? Dahil bulgar si Libiste ng mga pagnanakaw. Di ko maintindihan kung bakit kinakailangan mo ilihim yan at bakit ang tagal-tagal mo mag-imbestiga.